Ate! Anong FM station ang pinapakinggan mo? IFM! Ano ulit? IFM! Ano? IFM nga ni! IFM nga ni! Oh, man! Narinig ko na yan! 106.3 IFM Lucena. Ay, dito na si Aura Habugera. IFM 106.3 IFM Lucena! Kasama mo na ngayong hapong ito, si Idol Aura Habugera. Idol, alauna na naman! Pero ang saya-saya naghihintay ng idol ko ng uwi, ano? May pupuntahan yan eh. Ba't ganon, no? Magbagong sweldo. May pupuntahan. Pero kapag pecha di peligro, uwi muna ako. Titipid ako eh. Pero okay lang yan, idol. Deserve mo naman yan, di ba? Ilabas mo ang sarili mo. Oo, pinaghirapan mo yan eh. Pero syempre, kapag sweldo time, pero nakalaan naman na talaga ang mga dumating sa'yo para sa mga bayarin, idol, huwag kang mag-alala. Oo, sa akin ka na lang tumambay. Huwag na sa mall. Tama-tama, malapit na natin ay ating Dear IFM 1:30 ng hapon, idol. Mapapakinggan na muli natin ang isa na namang story na ibinahagi sa atin ng ating mga idol na talaga namang gustong-gustong ma-share ang kanilang mga pinagdaanan sa buhay. Kaya idol, ikaw, kung isa ka sa kanila, pwede mong isend sa amin ang mga pinagdaanan mo, 'di ba? At hayaan mo na kami ang maging character sa kwento mo, 'di ba? Portray namin 'yan ni na Idol James Reid. 'Di ba, idol? Yes, tama-tama, habang hindi pa po tayo nagsisimula, pwede ka pa pang magpabati on air. Mag-text ka lamang sa 0961-693-5507. O di kaya naman ay sa 0954-421-1920. Pwede ka na din bumabat. Ito na sa ating FB page. Hanapin mo 106.3 IFM Lucena. Tamang-tama to, idol, habang naghihintay ka ng uwian, tumambay ka na muna sa live ko. 'Di ba? Para malaman natin, maantig tayo sa kwentong buhay nito na ipinadala sa atin ng ating story sender na si Yang. Mamaya, idol, pakinggan natin ito. Siyempre, makakasama mo si Idol Aura Habugera hanggang alas 3 ng hapong ito ng Wednesday. Kaya naman, tumuto ka dito sa 106.3 IFM Lucena. Ay, narinig ko na yon. Oh, mic test. Ladies and gentlemen, presenting Bardok and Fred! Ay, Magnay! Ang bilis mo naman makabalik! Mabilis lang naman yung meeting eh. Oy, ano nga pala napagmitingan ninyo? Ang napagmitingan namin sa darating na fiesta. Oh, ano daw? Ang baka mo ang kakatayin natin. Ay! Narinig ko na yan! Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi. Kaya ang radyo ko ay FM 106.3 IFM Lucena. Ay, dito na si Aura Habugera. IFM 106.3 IFM Lucena. Nakatutok ka kay Idol Aura Habugera. Idol, bago natin simulan ang another episode ng Dear IFM, gusto ko lamang batiin lahat ng mga idol natin na kumakain dyan sa Pebelianos Eatery. Magandang hapon!
Meron kasi tayong co-DJ nandito. Andyan kumakain na naman Dito kumain na yan Magandang hapon po. At syempre, padali naman po ng pagbati si Onad. And of course, pa-play ng song na All Too Well. Mamaya ipi-play ko yan right after Dear IFM. Kaya naman, idol, para hindi na mainip ang mga idol natin na talaga naman nag-aabang para sa isang story ang buhay na ito, simulan na natin. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Here we go. Ang programang ito ay naglalaman ng maselang mga salita at eksena na hindi angkop sa mga batang tagapakinig. Patnubay ng magulang ay kailangan. Dear IFM, lahat tayo ay gustong kumita ng malaki, pero wag naman sa paraang nakakainsulto tayo ng ibang tao. Ako nga pala si Yang, 37 years old. Nakatira sa Pasig at lagi ako nakatutok sa Dear IFM. Gaganda kasi ng mga kwento dito. At gustong-gusto ko talaga kapag nakakaiyak at nakakakilig yung mga kwentong napapakinggan ko. Simple lang naman ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Napakababaw nga siguro nito pero para sa ibang tao... Pero sigurado akong may matututunan tayong lahat dito kapag napakinggan nyo na to. Uy, Irene, napadalaw ka. Oo nga, Ate Yang Ang tagal nating hindi nagkita. Kamusta na yung pamangkin ko? Ayun, okay naman. Si Kuya Bert, nasaan? Pauwi na yon galing sa trabaho. Kumusta naman kayo dito? Ay, yun na nga Eto, medyo namumroblema. Ha? Bakit? Wala kasi kaming pera Ay, nako ate. Lahat naman yata tayo yan ang problema. Si Bert lang kasi yung nagtatrabaho sa amin. Sa dami ng mga bayarin namin, di pa sapat yung sinasahod niya. Di magtrabaho ka na rin. Para pareho na kayong sumasahod. Mabuti nga kayo. Pwede kayong magtulungan. Ako, iniwan na ako ng partner ko. Nako, sinabi ko nga yan kay Bert na gusto ko na rin magtrabaho ulit. Kaya lang ayaw naman niya akong payagan. Bakit daw? Wala raw magbabantay at mag-aalaga sa mga anak namin. Hindi rin siya komportable na sila lang yung nandito sa bahay. Di kumuha muna kayo ng kasambahay. May mga kamag-anak naman tayo sa probinsya na pwede niyong kunin para dyan. Yun na nga sana yung gusto namin gawin, Irene. Kaya lang, pag ginawa namin yun, panibagong gastos na naman yun. Syempre, papasahuran namin yung kasambahay. Ay, kung sa bagay nga rin naman. Kaya nga, hindi ko na alam kung ano yung gagawin. Ate Yang, ano kaya kung magtayo ka ng kahit na maliit na negosyo lang? Oo nga no. Di ba? Para kahit nandito ka lang sa bahay, kumikita ka at pwede mong matulungan si Kuya Bert sa mga gastusin niyo. Alam mo maganda yung naisip mo, Irene. Sa totoo lang, nababagot na din ako kapag alam mo yun wala akong masyadong ginagawa dito sa bahay. Ano bang naisip mo na pwede mong gawing negosyo, ate? Ano ba kasing pwede? Ano kung karinderya? Di ba marami naman ganyan dito sa lugar namin? May mga kakumpetensya ka na pag ganyan Oo nga no, mahihirapan ako. Baka mas lalo pa akong hindi kumita dyan. Ikaw Irene, may naiisip ka ba? Di ba ate, tinuruan ka ni mama noon kung paano gumawa ng peanut butter? Ay oo nga no. Paminsan-minsan, gumagawa ako niyan para may palaman kami dito sa bahay. Medyo matrabaho lang yung paggawa pero tingin ko kayang-kaya naman.
Iniyan na lang yung pagkakakitaan mo. Yung paggawa ng peanut butter? Oo! Ano ka ba? Maraming tao kaya ang may gusto niyan. Kung hindi ako nagkakamali, wala masyadong nagbebenta ng ganyan dito. Kapag ganyan ang negosyo mo, siguradong kikita ka dyan. Dear IFM. Dear IFM. Mabuti na lang talaga at dumating si Irene kung kailan. Litong-lito ako at hindi ko na alam kung ano ang gagawin sa sitwasyon ng pamilya ko. Bakit nga naman hindi ko gamitin ang nalalaman ko sa paggawa ng peanut butter? Kaya hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi ko sa asawa ko kung ano yung naisip ni Irene at pumayag naman siya. Nagsimula na kami magplano dahil hindi rin basta-basta ang pagtatayo ng negosyo at maglalabas ka rin ng pera para dito. Hindi rin naging madali para sa amin, lalo na noong nag-uumpisa pa lang kami. Pero habang tumatagal, naging malaking tulong na rin ito sa pamilya namin. Ano, Ate Yang? Kumusta yung business mo? Ay nako, Irene. Maraming salamat. Ang ibig mo bang sabihin? Malaki yung kinikita? Hindi ko masabing malaki pero pwedeng-pwede na. Congrats, Ate Yang! Salamat. Alam mo, tuwang-tuwa nga si Bert kasi natutulungan ko na siya sa mga gastusin dito sa bahay kahit papaano. Nasaan nga pala si Kuya Bert? Nandyan, kakagising niya lang. Bababa na rin yun at alam mo, gusto ka makausap. Ayan na pala eh. Good morning, Kuya Bert! Oy, Irene! Ang aga mong pumunta dito ah. Oo nga eh. Kinukumusta ko lang yung bagong business niyo ni ate. Naku! Huwag mong sabihin business namin yun. Sa kanya lang yun. Baka mamaya awayan ako niyan. Ay nako, talaga. Hindi mo nga ako matulungan dyan kapag gumagawa ako ng peanut butter. Ay, pasensya ka na. Wala naman akong alam pagdating sa mga ganyan eh. Irene, salamat ah. Bakit kayo nagpapasalamat sa akin? Kasi nga, ikaw yung nakaisip nito. Ate Yang naman. Wala lang yun. Ay, hindi Irene. Malaking tulong talaga sa amin tong peanut butter business na to. Kumpara dati mas nakakapag-ipon kami ng ate mo. Oo nga, Irene, hindi lang yun. Kung dati, sobrang paghihigpit talaga ng sinturon para lang wag kaming gumastos. Alam mo ngayon, kahit papaano, kaya na naming bilhin yung mga gusto namin. Masaya ako para sa inyo, Ate Yang. Kaya nga, malaki yung pasasalamat namin sa'yo. At dahil dyan, baka naman, pwede ako makahingi ng pabor sa'yo. Oo naman. Talaga? Oo nga, ikaw pa ba? Malakas ka sa akin. Tungkol ba saan yan? Wala lang naman. Gusto ko lang sanang turuan mo ko kung paano mo ginagawa yung peanut butter mo. Para lang din sana, hindi ko na kailangan bumili ng palaman para sa amin ng mga anak ko. Dear IFM. Dear IFM. Natuwa naman ako sa kapatid ko. Dati kasi, wala talaga siyang interes na aralin kung paano gumawa ng peanut butter. Napapagalitan nga siya noon ng mama namin eh. Pero siguro, dahil na rin sa nanay na rin siya at mag-isa siyang nag-aalaga sa anak niya, naisip niyang kailangan din niyang matutunan ang ibang mga bagay. Sino rin ba naman ako para pagdamutan ng kapatid ko? Siya nga ang nakaisip at ang dahilan kung bakit nagkaroon kami ng ganitong negosyo. Kaya itinuro ko sa kanya ang mga nalalaman ko. Hindi ko nga akalain na dito na pala magsisimula ang problema.
Yang, may ginagawa ka? Wala naman, Bert. May ipapakita sana ako sa'yo eh. Ano ba yan? Bago ko muna ipakita to sa'yo, mangako ka sa akin na hindi iinit ang ulo mo. Bakit naman iinit yung ulo ko? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo eh. Ay naku, Bert, diretsuhin mo na nga ako. Ay, eto na. Ipapakita ko na. Ito yung cellphone ko. Huminahon ka lang, ha? Teka. Ano ba to? Patingin nga. Bert, ano to? Yang, kakasabi ko lang na wag mainit ang ulo, di ba? Hindi niya pwede gawin sa akin to. Kumalma ka lang. Sandali. Pagkatapos mong ipakita sa akin to, gusto mo kumalma ako? Yang, kapatid mo yan. Yun na nga eh. Kapatid ko siya. Hindi niya dapat ginagaya yung pinagkakakitaan ko. Teka. Peanut butter na nga yung negosyo ko, pati siya peanut butter din. Baka naman kasi may dahilan si Irene, kaya niya ginawa yan. Wala nang ibang dahilan, Bert. Gusto niya akong kalabanin. Kinukumpetensya ako ng kapatid ko. Sandali. Hindi naman siguro. Ano hindi? Bakit peanut butter din yung naisip niya para sa negosyo niya? Pwede namang iba yung gawin niya eh. Baka wala lang siyang ibang maisip, di ba? Kalokohan yan! Alam niya pwede ako magalit kapag ginawa niya to. So bakit tinuloy niya pa rin? Hindi ko alam. Pero ang akin lang, kung hindi mo gusto itong nangyayari, mag-usap kayong maayos na magkapatid, di ba? Kaya pala nagpaturong gumawa ng peanut butter? Para lang gayahin ako? Ang akala ko mapagkakatiwalaan ko siya. Hindi pala. Kakasabi ko lang, di ba, na mag-usap kayo ng maayos. Bakit parang wala kang narinig sa sinabi ko? Ewan ko ba? Hindi ko talaga akalain na gagawin niya sa akin to. Bert, sarili kong kapatid. Kinakalaban ako. Ano ba Kung naman? yan yung gusto niya, sige, makikipagtapatan ako sa kanya. Dear IFM. Dear IFM. Hindi ko talaga matanggap na kung sino pa ang taong malapit sa akin at pinagkakatiwalaan ko, ang siya mismong kakalaban sa akin. Merong pinanggagalingan ng galit ko dahil ganyan madalas ang dahilan kung bakit hindi kami nagkakaintindihan. Kahit nung mga bata pa kami. Kung anong bagay ang meron ako, ang gusto niya, meron din siya noon. Ang akala ko, nagbago na si Irene. Pero, dala-dala pa rin pala niya ang ganong pag-uugali. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na siya pagbibigyan. Masakit man, pero sariling kapatid ko ang kakumpetensya ko sa negosyo ko. Sinubukan akong tawagan ni Irene, pero ayokong sagutin ang mga tawag niya. Masama ang loob ko sa ginawa sa akin ng kapatid ko. Siguro, susubukan niyang magpaliwanag pero malinaw naman sa akin ang lahat. Ginamit at pinakinabangan niya ako. Ginamit niya ang nalalaman ko para kalabanin ako. Pero dahil nakiusap sa akin ang asawa ko noon, napag-usapan namin ng maayos kung ano man ang problema naming dalawa, pinuntahan ko si Irene. Makikinig ako sa sasabihin niya. Baka sakaling may palusot siya sa ginawa niya sa akin. Ano, Irene? Kaya mo bang ipaliwanag sa akin kung ano yung ginawa mo? Ate, sorry. Wala na magagawa yung sorry mo. Pasensya ka na talaga. Hindi ko naman aakalain na magagalit ka. Talaga ba? Pagkatapos mong gayahin yung produkto ko, hindi mo may isip na magagalit ako? Hindi ko sinasadya, ate. Pwede ba? Tigilan mo na ako sa gasgas na linyahang yan. Ang sabi mo lang sa akin, magpapaturo ka lang para hindi mo na kailangan bumili pa ng palaman para sa mga anak mo. Oo nga. Totoo naman yun eh. Irene, hindi! Niloko mo ako. Ginamit mo lang ako para matuto ka na gumawa niyan at kalabanin ako. Ate, hindi ko talaga naisip na ganun yung mangyayari. Alam mo yan.
Nagmamalinis ka lang ngayon kasi kinompronta kita. Ang kapal na mukha mo. Sariling kapatid mo, kinokompetensya mo. Grabe ka naman magsalita. Okay, bakit? Totoo naman Hindi pala kita pwedeng pagkatiwalaan. Ginawa ko lang yun para sa anak ko. Irene! Tigilan mo ako sa kadramahan mo. Ako lang mag-isa yung nagpapalaki sa kanya, di ba? Hindi lang naman ikaw yung nahihirapan pagdating sa pera, ate. Pero bakit mo kasi kailangan gayahin yung negosyo ko? Pwede namang iba yung gawin mo, di ba? Wala na kasi ako ibang maisip Tsaka di ba, kung hindi dahil sa akin, hindi mo maiisip yung negosyong yan Ganon. So ang sinasabi mo, utang na loob ko pa pala sa'yo yung pinagkakakitaan ko? Oo! Kaya sana, hindi ka nagagalit ng ganyan. Ang tindi rin ang lakas ng loob mo sa akin, ano? Ginamit mo pang utang na loob ko sa'yo para palabasin mo na ako pa yung masama dito. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Yes! Tapos na rin ang gamitan, ha? Magkaalaman na lang tayong dalawa. Hindi mo pa rin magagawa yan kung hindi kita tinuruan. Kaya malaki rin ang utang na loob mo sa akin. Pero kung gusto mo talaga maglaban tayo, hindi kita uurungan. Dear IFM. Dear IFM. At nagsimula na nga ang gera. Pagalingan kami ni Irene kung paano namin i-market ang mga produkto namin. Pabunggahan kami sa social media para mas lalong mapansin kami ng mga tao. Paramihan kami ng mga makukuhang customers na bibili ng mga peanut butter namin. Hanggang sa lalong tumindi ang labanan. Dumating na sa puntong nagpaparinigan na kami sa social media. Kanya-kanyang siraan na sa kalidad ng peanut butter ng bawat isa. Hanggang sa nagkakapersonala na kaming dalawa. Alam kong pangitignan pero sa puntong yon, wala na akong pakialam. Matindi na ang kompetensya at hinding-hindi ko na uurungan ang kapatid ko. Yang, may ginagawa ka ba? Oo, Bert. Nakita mo namang nai-stress na ako dito Oh, bakit? Humihina yung benta ko ngayon. Saka mo na isipin yan. Ganyan lang siguro talaga. May panahong malakas, tapos merong mahina yung kita. Bert, hindi pwedeng hindi ko tutukan to ngayon. Lumalakas na yung negosyo ni Irene. Ano naman ngayon? Aba, hindi ako pwede magpatalo. Yan nga sana yung gusto kong pag-usapan natin. Bakit? May mga kakilala ka ba na pwede nating pagbentahan? So ngayon wala. Sinabihan ko pa lang yung ibang mga kabarkada ko na bumili na ng peanut butter mo. Pero syempre, wala pa rin kasiguruhan kung bibili nga sila. Ako na lang yung kakausap sa kanila. Dapat matinding hard selling yung ginagawa para siguradong bumili sila. Pwede bang saka mo na lang tutukan yan, ha? Yung kita, mababawi mo yan. Pero yung relasyon yung magkapatid, baka hindi na. Ayan. Yun ba yung gusto mong pag-usapan natin? Yung makipagbati ako sa kapatid ko, ha? Yun naman ang dapat. Yang, magkapatid kayo. Hindi kayo dapat nag-aaway ng dahil lang sa peanut butter. So ano? Anong sinasabi mo? Mababaw lang yung mga pinag-aawayan namin, ganon? Bakit? Hindi ba? Bert, sa lahat-lahat ng tao, ikaw yung inaasahan kong susuporta sa akin. Dahil asawa kita. Dito ikaw kinakalaban mo na rin ako? Lahat na lang ba ng taong kukontra sa'yo, pag-iisipan mong kalaban mo? Ha? Ganyan ka na ba talaga kababaw mag-isip? Ay baka nakakalimutan mo kung hindi dahil sa peanut butter business ko, baka hirap na tayo ngayon. Nang dahil sa akin, sa akin, mas kumikita tayo ngayon kumpara sa dati. Ganun ba? Pwes, mas gusto ko nang nahihirapan tayo noon kesa yung ganyang nagbabago na yung ugali mo nang dahil lang sa pera. Bert, hindi ako mukhang pera. Sumusobra ka na, Ano hindi? Yang, hindi ka naman dating ganyan. Nang dahil sa negosyong yan, puro kompetisyon na yung nasa isip mo. Ayaw mong may nakakatapat ka. Ayaw mong nalalamangan ka.
Baka hindi yung kapatid mo yung problema. Baka ikaw na. Dear IFM. Dear IFM. Tinamaan ako sa sinabi ni Bert sa akin. Hindi na lang ako nagsalita dahil alam ko sa sarili kong totoo naman ang sinabi niya. Siguro na-pressure lang ako dahil gusto ko lang na makatiyak na laging magiging maganda ang takbo ng negosyo ko. At nasaktan lang ako dahil sariling kapatid ko pa mismo ang naging katapat ko at pwedeng maging dahilan kung sakaling malugi ako. Narealize kong nabago ako ng sitwasyon at hindi ko alam kung huli na ba ang lahat para maayos ko pa ito. Yang, nandito na si Irene. Bert, kailangan ba talaga natin gawin to? Aba, oo. Hindi maayos ang problema kung hindi kayo mag-uusap. Pwede bang saka na lang kami mag-usap? Nandito na siya. O ba, huwag mong sayangin yung pagpunta niya rito. Hindi pa kasi ako handa. Kailan ka pa magiging handa ha? Kapag huli na. Kapag hindi na natin maisalba yung samahan yung magkapatid. Bert naman, intindihin mo sana ako. Matagal na kitang iniintindi. Wala nang ibang oras, Yang. Ngayon na kayo mag-usap ni Irene. Sige na nga. Sige ha. Irene! Irene, mag-usap na kayo ng ate mo. Umupo ka na dito. Ate Yang. Irene. Maiwan ko muna kayong dalawa. Ate Yang. Kumusta na? Ayos lang naman. Matagal tayong hindi nakapag-usap. Oo nga eh. Kamusta yung negosyo mo? Maayos naman yung takbo. Pero parang gusto ko nang itigil. Bakit naman? Kumikita nga ako ng malaki. Pero hindi naman ako matahimik. Ate, sorry. Teka, bakit ka nagsasorry? Ate, sorry kasi hindi ko dapat ginaya yung negosyo mo. Ang gusto ko lang naman, kumita rin ako. Hindi ko naman akalain na magiging magkalaban tayo. Kaya titigil ko na lang to, ate. Irene, hindi. Ituloy mo. Ha? Bakit, Ate Yang? Oo, aaminin ko. Galit pa rin ako. Ikaw yung kapatid ko eh. Ikaw yung inaasahan kong magiging kakampi ko. Pero anong ginawa mo? Ginaya mo ako, kinumpetensya mo ako. Pero wala rin akong karapatang tanggalan ka ng kabuhayan mo. Salamat, ate. Irene, hindi na rin ako magmamalinis. Kasalanan ko rin naman eh. Masyado ko rin pinalaki yung problema natin. Naging mataas yung pride ko. Sarili ko lang yung iniisip ko. Hindi ko inintindi kung ano yung pinagdadaanan mo, so patawarin mo ko. Sana magkapatawaran na tayo. Dear IFM. Dear IFM. Pagkatapos naming humingi ng patawad sa isa't isa, umalis na rin agad si Irene. Hindi na kami masyadong nagkausap. Siguro nandun pa rin yung sama ng loob naming dalawa. Hindi naman basta-basta mawawala yun eh. Pero kahit papaano, nagsimula na kaming intindihin ang isa't isa. Sa ngayon, hindi ko na siya nakikitang nagpo-post tungkol sa peanut butter business niya. Sinabihan lang ako ni Bert na noong huling pag-uusap nila ni Irene, sinabi nitong hindi na raw niya itinuloy ito. Nalungkot ako para sa kapatid ko pero hindi pa siguro ito ang tamang oras para kausapin ko siya tungkol doon. Tuloy-tuloy pa rin naman ang paggawa at pagbenta ko ng peanut butter. Pero naghahanap na rin kaming mag-asawa ng mga ibang produkto na pwede naming pagkakitaan. Kung
nakikinig man si Irene ngayon, Irene, tawagan mo lang ako. Gusto kitang tulungan. Pero kahit hindi na muna natin pag-usapan ng negosyo, mag-usap lang tayo. Dahil namimiss ka na ng ate mo. Hanggang dito na lang muna. Nagpapasalamat at nagmamahal, Yang. Ang mga dramatista na nagbigay buhay sa storya natin ngayon sa Dear IFM. The Yang Story. Karshi Sonosa bilang Yang, Jasper Buslon bilang Irene, Edu Horial bilang Bert, Sound Technician and Drama Editor Martin D. Sa panulat ni Owen Villamor at sa direksyon ni Edu Horial. FM drama has never sounded better. Dear IFM. At yan ang ating storya sa Dear IFM na pinamagatang Peanut Butter. The Yang Story. Gusto sana ni Yang talaga ito ito. Bubuo din na natin yung kwento para sa lahat ng hindi nasimulan ang kwentong ito ni Yang. Gusto sana ni Yang na magkaroon siya ng bagong pagkakakitaan para sana makatulong siya sa asawa niyang si Bert bilang housewife. Nagsuggest sa kapatid niyang si Irene na subukan kaya niyang gumawa at magbenta ng peanut butter dahil naturuan naman si Yang ng nanay nila kung paano gumawa nito. Yun nga ang ginawa ni Yang at kumita rin ang naging negosyo niya. Hanggang sa nagpaturo naman si Irene sa kanya kung paano gumawa rin ito. At para lang daw hindi na siya gumastos at gagawa na lang siya ng palaman para sa kanyang anak. Bilang pasasalamat sa kapatid, tinuruan nga ni Yang si Irene. Pero hindi akalain ni Yang nagagayahin pala siya ng sarili niyang kapatid. Magbebenta rin pala ito ng peanut butter para kumita. Tapos nagalit si Yang dahil ang dating, parang ginamit lang siya ng kapatid niya at kinumpetensya pa siya. Kinumpronta niya si Irene tungkol dito. Pero para kay Irene, na single mom, kailangan din niyang kumita para sa anak niya. Pero yun na nga, hindi tinanggap ni Yang ang paliwanag ng kapatid at galit pa rin siya dito. Nagparinig at siniraan siya nito sa social media. Pero dahil lumala na ang gulo, kinausap ni Bert si Yang na sumusobra na siya. Hindi raw magandang nag-aaway silang magkapatid dahil lamang sa negosyo. 'Di ba? Intindihin na lang daw niya ang kapatid niya dahil may pangangailangan din ito. Pero sa huli, nagkausap at nagkabati din silang dalawa. Pero di ba nakakalungkot lang mga idol na dahil sa peanut butter, nagkasira ang magkapatid na ito? May alam ba kayong ganyan mga idol? Nagkasira dahil sa negosyo? Kakaloka. Madaming ganito kasi talaga eh. Mas okay siguro yung kung mag-collab na lang sa business, sa peanut butter business, si Yang at si Irene. Para diba yung peanut butter business nyo, mas lumawak yung market. Tapos kanya-kanya kayong dalawa. Pag may-ari nyo yun. Diba mas masarap yun sa feeling? Sabay kayong aangat. At syempre, speaking of peanut butter, naku, may alam akong napakasarap na peanut butter dito sa Quezon Province most especially dito sa Lucena City. Chain's peanut butter, napakasarap, gawa ng nanay ko yan. Magandang hapon! Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa Dear IFM, The Yang Story. Grabe naman yon. For sure, madaming mga nakarelate sa kwentong ito. Hindi man peanut butter yung negosyo nila, at least ang hirap maging partner, no? Yung alam mo, ang tingin mo sa kanila alam mo na, kompetisyon. Ang hirap ng ganun. Dapat nagko-collab lang, love lang pati, kayo naman. Meron akong kilala ito i-relate ko na lang din. 4 na magkakaibigan na parang magkakapatid na.
bumuo sila ng negosyo. O, sama-sama sila. Pero dahil sa wala ng oras sa isa't isa, kasi nga may mga kanya-kanya mga trabaho, pinagbukod-bukod nila yung mga kinita para magsolo-solo na lang. Pero syempre, di ba yung take nung iba doon, masakit. Kasi nga, di ba, bakit ina-out nyo na ba kami sa negosyo? Pero hindi, ang totoo talaga nun, magkaka-owners pa rin sila. Pero, nagkahiwa-hiwalay lang kasi hindi na nga kaya na gumawa ng sama-sama. Pero syempre, iisa pa rin ang branding. Kanya-kanyang kita pero iisa ang hangad, di ba? Ang makilala ang produkto at umangat sa Quezon Province. So, hindi man sama-sama pero at least sana sabay-sabay. O, masarap yung produkto nilang yun mga idol Nakikilala na rin yun dito sa Quezon Province. Ito ang PJ Sisig. Napakasarap niyan. Magandang hapon kay Jaira, kay Jack, kay Pam, and of course kay Jaya. PJ Sisig, nako, sarap niyan. Magandang hapon sa lahat ng mga idol natin nakatutok. Bukas ulit kung pwede lang. Nako, Labor Day nga pala bukas, May 1. Sana naman, makasama pa rin namin kayo. Pero syempre, since Labor Day naman, mahinga muna kami. Magandang hapon sa lahat ng mga idol natin na nakatutok pa rin. Pwede na kayong magbigay ng mga komento ninyo sa napakinggan yung storya ngayong hapon na ito. Mag-text ka lamang sa 0961-693-5507. May tumatawa dun, no? Ay, kay Kuya Danny, maraming salamat for assisting kami dito sa DJ's Booth. Maraming salamat sa'yo. 0954-421-1920. Yes, para naman sa lahat ng mga gustong magkomento sa kwentong ito ni Yang. Idol, hanggang alas 3 naman tayo ng hapon. Kaya naman, tumutok lang dito sa 106.3 IFM. Listen na, ako si Idol Aura Cabugera. Ay, narinig ko na yarn.